Dalawang kambal ang nawawala tuwing gabi. Sinundan sila ng kanilang ina papunta sa isang lumang bahay. Tuwing alas 6:47 ng gabi, ang 4 na taong gulang na kambal na sina Elijah at Amara ay biglang naglalaho. Ang kanilang ina, si Grace na isang balo, ay nakasunod sa kanila hanggang sa isang inabandunang kamalig at natuklasan niyang may binibisita sila, isang matandang lalaki, nag-iisa, ang nakalimutang tiyuhin niya. Siya ang nagkukwento sa mga bata tungkol sa kanilang amang nawala. Bago tayo magsimula, sabihin sa comments kung anong oras na at saan kayo nanonood. Simulan na natin. Tuwing alas 6:47 ng gabi, hindi alas 6:45, hindi alas 6:50, kundi eksaktong alas 6:47. Ang kambal na sina Elijah at Amara ay dahan-dahang lumalabas sa likod ng bahay at naglalaho. Napansin ni Grace ang pattern 3 linggo na ang nakalipas. Sa una, inisip niyang normal lang, mga bata mahilig mag-explore. Pero ang eksaktong oras, araw-araw, ay nakapag-alala sa kanya. At bumabalik sila eksaktong 30 minuto pagkatapos, may putik sa paa, may ngiti sa mukha, at may kakaibang dalang kapayapaan. Simula nang mamatay ang kanilang ama 8 buwan na ang nakalipas, naging balisa at takot ang kambal. Pero tuwing bumabalik sila, tila payapa. Saan kayo pumupunta? Tanong ni Grace. Naglalaro lang, mama, sagot ni Amara. Sa labas, dagdag ni Elijah, hawak ang kamay ng kapatid. Hindi sila nagsasabi ng higit pa, at si Grace, pagod sa 2 trabaho, ay hindi na nakapilit. Ngunit sa ika-22 gabi, hindi na siya nakatiis. Nakita niyang magkahawak kamay ang kambal, suot ang mga damit na binili ng kanilang ama. Sinundan niya sila hanggang sa Thornhill Farm, isang lumang kamalig na delikado. Habang naglalakad ang mga bata, parang tinatawag sila ng kung sino. Diyos ko, sana ligtas sila, bulong ni Grace. Sa loob ng kamalig, naamoy niya ang lumang kahoy at kape. At doon, nakita niya ang isang matandang lalaki sa wheelchair, si Uncle Thomas, kapatid ng kanyang lola. Siya ang nagkukwento sa kambal tungkol sa kanilang ama. Ang tatay ninyo, sabi ng matanda, isa sa pinakamabuting taong nakilala ko. Naluha si Grace nang marinig ang mga anak niyang humihingi ng kwento tungkol sa araw ng kanilang kapanganakan. Ikinuwento ni Uncle Thomas kung paano tumawag ang kanilang ama mula sa ospital, umiiyak sa tuwa. May anak na lalaki at babae ako, at hindi ko alam kung paano hindi sumabog ang puso ko sa pagmamahal. Lumapit si Elijah at Amara, at sa wakas bumigay ang kanilang pinipigilang luha. Miss ko si Daddy, hikbi ni Elijah. Hindi ko na maalala ang boses niya. Kinuha ni Uncle Thomas ang telepono. May videos ako, may pictures, may kwento ako para sa inyo. At may oras ako, lahat ng oras sa mundo. Lumabas si Grace mula sa dilim, umiiyak. Uncle Thomas, bulong niya. At sa muling pagkikita, naghilom ang sugat ng pamilya. Hindi na niya kayan harapin ang mga tao. Kaya bumalik siya dito sa kamalig kung saan sila ni Ruth lumaki, kung saan nagsimula ang pamilya. Itinuro niya ang sulok kung saan nakapwesto ang maliit na tirahan. Nakatira siya roon ng 1 taon, mag-isa, hanggang 3 linggo na ang nakalipas. Ano ang nangyari 3 linggo na ang nakalipas? Dumating ang 2 ito. Tiningnan niya ang kambal na may pagmamahal na halos masakit. Nakayapak, magkahawak kamay, lumapit sa kanya na parabang isinugo ng Diyos. Tinanong siya kung bakit siya umiiyak. Sinabi niyang nalulungkot siya dahil miss niya ang mga tao, miss niya ang pamilya. At alam mo ba ang sinabi ng munting ito? Hinaplos niya ang tirintas ni Amara. Pwede kaming maging pamilya mo. Magaling kami dyan. Kambal kami kaya 2 agad. Napaiyak si Grace. At si Elijah naman, nawala ang daddy namin, kaya alam namin ang lungkot. Pwede kang malungkot kasama namin. Kaya bumabalik sila araw-araw, eksaktong alas 6:47, dahil iyon ang oras na sinabi niyang pinakamaganda ang liwanag. Iyon din ang oras na si Ruth, noong bata pa sila, ay naupo roon at pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kambal ang nagbalik ng buhay sa kamalig at sa kanya. Tumakbo si Elijah papunta sa ina. Sorry, mama, hindi namin sinabi. Pero si Uncle Thomas may mga kwento tungkol kay Daddy. Totoong mga kwento. At hindi siya umiiyak kapag nagkukwento. Hindi tulad mo. Ang inosenteng katotohanan ay tumagos kay Grace.
Yumuko siya, niyakap ang kambal. Pasensya na, mga anak. Akala ko pinoprotektahan ko kayo. Pero nasasaktan pala kayo araw-araw. Okay lang ang masaktan, sabi ni Amara. Sabi ni Uncle Thomas, hindi tumitigil ang pagmamahal kahit nasa langit na. Grace tumingin sa matanda. Ang tiyuhin na nakalimutan niya, nagdadalamhati rin, pero naging sandigan ng kanyang mga anak. Bakit hindi ninyo sinabi, tanong niya. Kasi gusto naming pumunta dahil gusto namin, hindi dahil pinilit, sagot ni Uncle Thomas. Kailangan nila ng mga kwento tungkol kay Marcus, masasayang kwento, nakakatawang kwento, mga alaala na magpapalapit muli sa kanya. At kailangan din ng matanda ang kambal. Handa na akong sumuko, Grace. Hanggang dumating sila. Dalawang anghel na nakayapak na nagbalik ng buhay. We help each other be less sad, paliwanag ni Amara. Tama, sweetheart, sagot ng matanda. Tinutulungan natin ang isa't isa na maalala ang mga mahal natin para hindi ganoon kasakit ang pangungulila. Lumapit si Grace, niyakap ang tiyuhin. Umiiyak sila para kay Marcus, para kay Ruth, para sa lahat ng nawalang oras. Hindi ko alam na nandito ka. Hindi ko alam na nagdurusa ka rin. Nagdurusa tayong lahat, pero hindi na kailangan mag-isa, sagot niya. Pwede pa rin kaming bumalik, Mama, tanong ni Amara. Ngumiti ang kambal, tunay ng ngiti sa unang pagkakataon matapos ang 8 buwan. Bulong ni Grace. Pero sasama na ako. Nagliwanag ang mukha ni Eliga. Uncle Thomas, ikwento mo yung tungkol kay Daddy at sa barn cat. At yung kwento nang nag-propose siya kay Mama, dagdag ni Amara. Tumawa si Uncle Thomas, isang tawa na matagal nang nawala. Kaya kong ikwento lahat. May oras tayo. Lahat ng oras sa mundo. At naupo silang magkakasama sa mga dayami. Si Grace, ang kambal, at ang tiyuhin na akala niya inawala na. Habang ang gintong liwanag ng 6:47 minuto ay pumuno sa kamalig, nagsimula ang matanda, ang tatay ninyo, dumating dito isang Martes ng Tagsibold. At sa bawat detalye, bawat alaala, muling nabuhay si Marcos sa kanilang mga puso. Sa unang pagkakataon mula sa libing, nakaramdam si Grace ng higit pa sa lungkot. Nakaramdam siya ng pag-asa. Kung hinipon ng kwentong ito ang puso mo, mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng pamilya at pag-ibig. Naranasan mo na bang muling makipag-ugnayan sa isang kamag-anak na akala mong nawala na? Minsan, ang mga taong pinakakailangan natin ay naghihintay lang na matagpuan.